yung speaker, tapos side by side sana parang yung sa recording ng video namin. Opo, Brad. Gets. Opo. Nagigets po namin, Brad. Pero, gano'n ang settings ng Facebook, Brad. Oh, okay. So, ipaliwanag ko sa kanya, talagang ganyan. Sige ho. Salamat at magpapatuloy tayo sa ating aralin ngayong gabi. Hindi natin gagawin yung dati na every other week ay about translation. Translation sana ngayon. Feel ko lang kailangan natin ang isa pang pampalakas pananampalataya. Sa mga pangyayari, nagdaan ng bagyo, sunod-sunod, meron pang parating. Sabagay, minabuti ng Diyos na hindi tayo sentro. Bagamat kayo dyan sa Tagaytay ay medyo malakas-lakas. Kami, mayroon naman pero hindi gaano na katulad ng sinasabi nila na signal number 4 sana. At maliban dito sa Baguio, galing kami sa tabing dagat kahapon at pinaghahandaan nila yung hangin, yung bagyo. Ang dumating sa kanila, sunog, apoy. No? Kakaiba nga naman ang panahon. At siyempre, sa atin pa rin yung pandemic. Bagamat parang normal na sa mga tao sa labas, ng iba nakakalimutan ng mag-mask. Pero ang totoo, nandyan pa rin si COVID. At siya pa rin ang nagbibigay ng maraming limitasyon sa ating movement. Maliban po rito ay ang mga karamdaman o mga sakit na dumadapo sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran natin. Noong nakaraan ay aming tiyahin na nagka-COVID pero gumaling naman siya sa COVID. Dahil sa mahina na rin ang kanyang resistance, ay pumanaw din siya. No? Ang tiyuhin namin ay ganoon din, nagka-COVID, awa ng Panginoon, gumaling naman siya. At sa lahat ng mga concerns natin, may dagdag na natin dito yung filing ng mga bills, mga babayarin. Sabi ng iba ay si Judith daw, due date actually yun eh. Ay nariyan palagi, katapusan at 15. No? Ang tao ay nagtatanong, no? Sa ating mga karanasan, dahil sa mga pangyayari, totoo nga ba na mabuti ang Diyos? Ayan ang ating tanong. No? O kung hindi man tayo, may mga tao na nagtatanong dito dahil sa kanilang mga nararanasan. Doon sa mga nasalanta ng bagyo, baka may magtatanong na, bakit nangyari sa amin ito? Sabi nila, mabuti ang Diyos. Ang nakakatuwa nito, ang mga taong nagtatanong bakit nangyari sa amin ito, kapag sila naman yung tumanggap ng biyaya, hindi naman sila nagtatanong, bakit ako ang tumanggap ng biyaya? Ano? Yan ang kabaliktaran niya. Pero kung masama, ang nangyari, hindi kabutihan ang nangyari, ayun, nagtatanong. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ating susubukang unawain na sa kabila ng lahat, mabuti ang Diyos. Mabuti siya sa lahat at mabuti sa lahat ng panahon. Babasa tayo ng mga talata na patunay na mabuti ang Diyos. At ito ay mga nasa pahinaan ng banal na aklat. At alam ko, sa isang pagkakataon o maraming pagkakataon ay naranasan na natin, na-experience na natin ang kabutihan ng Diyos. At yun ang ating i-affirm ngayong gabi. Ang Diyos ay mabuti. Ayon sa mga awit, Kapitulo 73, verse 1. Sabi po roon, tunay nga na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malilinis sa puso. Now, tinutukoy niya ito sa Israel sapagkat ito nga ay nasa aklat ng mga awit at ang kasundo ng Diyos noong mga panahon na yon ay ang bansang Israel.
Sila yung mga tao ng Diyos sa lumang tipan. Kaya sa kanila, mabuti ang Diyos. Well, mamaya-maya, mababasa rin natin na kahit na hindi sa mga Israelitas, no, ay mabait pa rin, mabuti pa rin ang Diyos. Sa Bagong Tipan, mababasa rin naman natin sa Matthew Kapitulo 19, versikulo 17, actually ay sa 16 ang pangyayari kung saan mayroong lumapit sa ating Panginoong Hesus at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito yung mayamang binata. Ano ang mabuting gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Tatapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yung tinutukoy na isang mabuti ay wala pong iba kundi ang Diyos. Napakahulugan ng ating Panginoong Hesus. So siya man din ay nag-a-affirm, no, nagpapatunay na ang Diyos ay mabuti. Kaya sa sino mang gustong makapasok sa langit, sabi, ay sundin niya ang mga kautusan na mula sa mabuting Diyos. Mga awit 31, versikulo 19, at ang sabi rin naman ni Haring David, pagkadakila ng iyong kabutihan, na iyong iningatan para sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao. Great is thy goodness. Napakadakila ang iyong kabutihan. Sabi ni Haring David patungkol sa ating Diyos. Sa mga iniingatan para sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo. Sa mga taong sa Kanya nagkakanlong. Patunay ng kabutihan ng Diyos. Mga awit, Kapitulo 52, 1, bakit ka naghahambog sa kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kagandahang loob ng Diyos ay palagi. Ito yung patanong sa tao na hindi siya dapat na maging hambog. Tinawag pa siya makapangyarihan. Pero ang kagandahang loob ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ibig sabihin ay palagi. 136 verse 25 ng mga awit, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang kagandahang loob ng Panginoong Diyos, no? Hindi lamang minsan sa ating buhay, no? Hindi lamang sa isang yugto ng ating buhay. Sabi dito ay palagi at saka magpakailanman. God is eternal, no? At ang kabutihan ay isa sa kanyang mga katangian. Kaya naman, ang kanyang kabutihan ay eternal din. Hindi po pwede na yugto-yugto lamang ang kanyang kabutihan. At sa kabila ng mga paniniwala ng mga tao sa kanilang nararanasan na hindi kabutihan at isinisisi sa Diyos, ang totoo, mabuti ang Diyos. Sa lahat ng panahon, palagi, magpakailanman. Roma 2:4, hinahamak ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Mula kay Apostol Pablo, yung kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao at ito'y dinadala niya, no, sa pagsisisi. O nagiging dahilan ang kabutihan ng Diyos upang ang tao ay magsisi. Pagkagawa ng tao ng kasalanan at magkakaroon siya ng self-realization na mga ginawa niya ay laban o salungat sa kalooban ng Diyos, at kung ma-realize niya ang kabutihan ng Diyos sa kanya, yan, he will come to his senses, sabi nga. Matatauhan siya at siya ay magsisisi. Yun ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Siya ay mabuti sa lahat. Sabi natin kanina, una sa Israel kasi yun ang mga kausap niya sa lumang tipan. At sa bagong tipan, ang mga Kristiyano ang nakipagkasundo sa kanya
Pero ang totoo, mabuti siya sa lahat. Lahat ng kanyang nilalang. So, kasama itong mga hayop, mga halaman, pati mga isda. No, basahin natin ha. Mga awit 145, 8 hanggang 9. Ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at dakila sa kagandahang loob. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang gawa. No? Siya dakila sa kagandahang loob. Yung kagandahang loob minsan ay sinasalin niyan ng kabutihan ng Diyos. At ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Iko-contest nila yan. No? Bakit sa akin hindi? Sa inyo lang mabuti ang Diyos. Sabi nga natin ay nasa attitude ng tao yan. At sa kanyang palagay yan. Sa kanyang pagkakaunawa yan. Sa kanyang interpretasyon yan, sa mga nararanasan niya, akala niya ay pinaparusahan siya ng Diyos. No? Dahil sa hindi niya pagsunod o halimbawa sa kanyang nagawang kamalian. Yun pala, ay dinidisiplina lamang siya. Hindi siya pinaparusahan. Mabuti pa rin ang Diyos sa lahat. Karagdagan nito, dahil sa kabutihan ng Diyos sa lahat, kanya pong iniingatan ang lahat. Sabi ni Nehemia sa 9:6, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng bagay na nangaroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbodang langit ay sumasamba sa iyo. Pinapalagi niya ang lahat. So, hindi siya respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao sa kanyang kabutihan. Mga ginagawa niya ay ayon sa kanyang karakter na siya ay mabuti. Kailanman di siya gagawa ng masama sa makatuwid. Mayroon lamang mga nangyayari sa mga tao na ang ating interpretasyon niya ay kasamaan galing sa Diyos. Ang totoo ay hindi. Tayo lamang yung pumunta doon sa dako na kung saan mayroong masama at dahil mayroong masama doon, nangyari sa atin yung masama. Ganun po nangyayari. Sa kanyang kabutihan ay siya rin naman ang nagbibigay ng pagkain sa lahat ng nilalang. 136 verse 25 ng mga awit, siya nagbibigay ng pagkain sa lahat ng kinapal. Siya nagbibigay sa hayop ng kanyang pagkain, sa mga inakay na uwak na nagsisidaing. Uwak na insignificant, pangit na ibon, itim ang kulay niya. Nalaman ko na mayroon palang natuturuan na uwak at binibili ng iba yan. Sa bundok nangyayari para siyang peste kasi nangangain siya ng mga sisiw o dinadagit niya yan. Pati mga ibon na alaga ng iba kinakain niya. Pero akalain niyo, pati uwak ay pinapakain ng Diyos. So lahat ng kanyang nilalang, hayop, maging ibon, isda, at lahat na ay kanyang inaaruga. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang mga ibon man ay kanyang inaalagaan at walang isa man sa kanila ang namamatay na hindi niya alam. Ito ay sa pagtuturo niya sa Matthew 6 patungkol sa pagkabalisa na sinasabi niya, kung mabalisa. Una, sabi niya, higit ang buhay mo kaysa sa mga ibon. Ang ibon ay hindi naman nagtatrabaho, sabi, subalit pinapakain naman siya ng Diyos at walang namamatay sa kanila na hindi niya nalalaman. Tapos ang point niya ay, tayo pa kaya na nilalang ayon sa wangis ng Diyos ang hindi aalagaan ng Diyos? Yan ang kanyang reasoning. At tamang naman, no? O ang mga damo ay binihisan niya ng napakaganda, sabi, at si Haring Solomon nga ay hindi nakapagbihis ng kasing ganda ng bihis ng mga damo. Ng damo na ngayon ay berde, mamaya ay matutuyo at itatapon. Ikaw pa kaya? Yan ang kwento ng ating Panginoong Hesus na huwag tayo mabalisa. Dahil siya nga ay mabuti
at ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Kaya di natin kailangang mag-worry, mabalisa anong ating isusuot, anong ating ibibihis, anong ating inumin, anong ating kakainin. Sapagkat mabuti nga naman ang Diyos. Sa kanya pong kabutihan, ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanya. Awit 104, 27-8. Lahat ng ito ay nangaghihintay sa iyo upang iyo mabigyan sila ng kanilang pagkain sa ukol na kapanahunan. Ang iyong ibinibigay sa kanila ay pinipisan nila, iyong binubukas ang iyong kamay, sila ay nangabubusog ng kabutihan. Napansin niyo yun? Lahat ng ito nangaghihintay sa iyo, sa Diyos, upang iyong mabigyan sila ng kanilang pagkain sa ukol na kapanahunan. Merong kapanahunan. Ano? Oo nga, kung sanay tayo sa bukid, hindi naman agad-agad nakakapag-ani. No? Ang tao na ang farmer, kailangan niyang maghintay. At sa tamang panahon, aani siya, marami siyang pagkain. Sa isang wise, magaling na farmer, habang hinihintay na niya yung ani ng kanyang palay, meron naman siyang mga itinanim na iba para tuloy-tuloy ang kanyang source of food, pagagalingan ng kanyang pagkain. Ang mga halaman, mga kahoy nga, ay namumunga rin sa kanilang kapanahunan. Kaya yun ang wisdom ng Diyos, na may kapanahunan ay pagkakaloob niya ang kailangan ng tao. Meron kasing mga humihingi na sa gusto nila, pag sabi nilang bigyan mo ako ng pagkain, ay babagsak ang fried chicken doon sa kanilang labisa. Hindi po ganon. Ihuhulihin pa yung manok eh. Kakatahin pa yung manok eh. Diba? Iluluto pa yon. Kung wala diyan sa'yo, bibili ka pa. Saka mo lulutuin. Sa kapanahunan. Yun ang kabutihan ng Diyos. Siya rin naman ay nagpapaulan sa mga mabubuti at masama. Kaya sabi natin kanina, ang kanyang kabutihan ay sa lahat-lahat na. Kaya naman, kahit na yung kapitbahay mo na masama, ay umaani pa rin. No? Kasi mayroon siyang itinanim eh. Hindi siya Kristiyano, pero mayroon siyang tanim. Ang ulan, nagpalaki, nagpatubo ng kanyang tanim. At saka marami siyang itinanim. O di marami siyang aanihin. Ang problema, kung tayo na mga Kristiyano ay walang itinanim. O umulan man, wala tayo. Ihintayin tumubo kasi wala tayong tanim eh. No? At dahil wala tayong tanim, wala tayong aanihin. Yeah. Ang principle ay, ang Diyos nagpapaulan sa mga mabubuti at sa mga masama. Kaya isang explanation kung bakit yung mga hindi mananampalataya ay mayroon ding tinatanggap na biyaya. Law of nature, ika nga. Batas ng kalikasan yan. Magtanim, huwag lang babagyuhin. Ang magtatanim ay lalago at aani sa takdang panahon. Yung wala, o di nga, sabi nga natin ngayon. Pero mabuti ang Diyos. Siya ang nagtatalaga ng boundaries, mga hangganan ng bawat bayan at kung bakit ang ibang bansa ay sinasakop pa yung teritoryo ng iba. Hindi na kasalanan ng Diyos yun, kasalanan na ng tao yun. Mamaya ay ating tatalakayin. Kaninong kasalanan ang mga bagay ang mga hindi mabubuting pangyayari. Pero may mga hangganan, no? At napapansin ko marami sa mga hangganan alam mo sa ating area, no? Sa Asia ay mga tubig ang nagbibigay ng hangganan sa mga bansa. Ang Pilipinas napapaikutan ng mga tubig. At siya na pinaka-boundary natin. Meron pang ibang sakop ng Pilipinas noon, ang Sabah, sinasabi, pero ganoon din. No? Pero merong mga bansa na ang kanilang pagitan ay mga bundok, kaya nababakuran, yung bakod lamang ang nagsisilbi na pinaka-boundary po nila. Pero yan ay isang patunay din ng kabutihan ng Diyos. Ngayon, bakit nahihirapan ng tao na paniwalaan na ang Diyos ay mabuti? Bakit kaya?
dahil sa nakikita nilang mga digmaan. Kung bakit mabuti ang Diyos, bakit mayroong mga gera-gera? Sa gera kasi maraming namamatay. No? O ang tanong natin, bakit? Sino ba nag-umpisa ng gera? Ang Diyos ba? Para siyang masisi? Hindi po, mga tao ang nagpaumpisa. Kagagawan ng tao ito marahil sa kanilang kasakiman, no? Nagpapalawak sila ng teritoryo. Nung unang-unang panahon ay sinasakop nila yung ibang bansa upang kanilang gawing alipin yung mga tao roon at samsamin ang yaman ng bansang kanilang sasakupin at sa kasakiman, no? Kapangyarihan, pagpapakita na mas magagaling sila, mas makapangyarihan sila, kaya ginagawa nila ang mga ito. Well, sa ating panahon, maaring ang dahilan ay ekonomiya, no? Marami silang kikitain o magkakapirahan pag nasakop nila yung ibang teritoryo ng ibang bansa. Maraming isda sa South China Sea. Baka yun ang kanilang motibo. So, kanino magagawan yun? Ang tao. Kaya nagkakaroon ng mga digmaan ang mga bansa. Mga taong sakim, okay? At sabi nila, pera-pera lamang ang sistema nila. No? At meron nga ang mga balibalita na pinag-aaway daw yung mga bansa upang mabintahan sila ng mga armas, ng mga sandata, panggiyera. Kasi kapag walang giyera, walang bibili ng armas. Tama. No? Pag mayroong mga giyera ng mga bansa, o di makakabinta ng mga armas yung mga gumagawa. Aywan natin, theory lamang yon. Pero parang totoo na theory, ano. Karagdagan po, bakit mayroong gutom? Kung hindi giyera, bakit naman mayroong taggutom? Kung totoong mabuti ang Diyos, bakit hinahayaan niya na walang maani ang mga tao? Walang makain ang mga tao? Bakit sa Diyos naman ang kasalanan? Baka kagawan pa rin po ng tao ito. Bakit? Meron po katamaran yung tao na nabanggit mo ito kanina. No? Hindi siya nagtatanim. Nandyan naman yung binhi. Nandyan naman yung lupa. Nandyan naman yung ulan o mga patubig. Pero hindi niya ginagawa ito. Kung magtatanim lang siya, kaunti lamang. Kaya wala siyang aanihin o kaunti lamang yung aanihin niya. At kung minsan, ay kahit na nagsisipag naman yung tao, no? Sa mga sitwasyon ng dahil sa ekonomiya ng isang bansa ay naapektuhan na naman po siya at ang kanyang pamilya. Kasi meron tayong makilala na masipag nga naman pero hindi pa rin nakakaahon sa hirap. Oo. Paano? No? Sa mga farmers, para sila makapagtanim, uutang sila. Ito yung mga panahon ng tatay ko. Ano? Uutang sila sa gobyerno. No? Iutang nila yung kanilang tanim. Kaya kapag tag-ani na, yung aanihin nila, tamang-tama lang naman na ibabayad sa kanilang utang. Nasaan ang problema? Nandun po sa ekonomiya ng bansa. At kuminsan, ang may nasisisi natin, ang mga namamahala sa gobyerno natin. Mayroon akong kwento. Mayroon na naalala na kwento. Isang bata raw na walang pulubi na kinausap. Sabi, kung naniniwala ka ng may Diyos, bakit pulubi ka? Bakit wala kang tsinelas? Wala kang magandang damit? Etc. No? Sabi daw ng bata mayaman yung aking Diyos. Nagpadala na nga siya Kaya lang, sa maling tao na ipadala. Hindi nakarating sa kanya yung biyaya. Parang ganun, ano. Ngayon po sa ating pamahalaan ay mayroong mga pinag-uusapan na dapat ay pundo para sa mga farmers. Magpapahiring si Senador Pacquiao. Mayroong mga benepisyo sana para sa mga magsasaka pero bakit hindi nakakarating o parang hindi nararamdaman ng mga magsasaka yung pundo na yon na para sana sa kanila. Kaninong mali? Hindi po sa Diyos, sa tao.
Kung hindi man yung mismong tao, ay ibang tao ang gumagawa ng kasamaan upang ang kapwa niya ay maghirap. Minsan nga ito yung resulta na panggigipit ng kapwa-tao. Mga taong walang trabaho. Bakit? Well, ngayon ang ating sinisisi ay si COVID. Si COVID. Nagsarado mga kumpanya. Kaya ang mga trabahante ay nagsiuwian na lamang sa probinsya. Pero nung wala pang COVID, mayroon pong mga tinatanggal sa trabaho. Ang iba, bakit tinatanggal? Ay katamaran na rin. Ang iba naman ay hindi nila nagugustuhan yung performance ng mga taong namasukan sa kanila. At sa ating mga taong gobyerno, isa rin, no? Hindi nila naisasaayos ang labor, ang pagtatrabaho ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya mga kumpanya, ang interes ay pang sarili lamang. Yung kita lamang ng kumpanya ang kanilang iniisip at hindi yung kapakanan ng mga trabahante. At yung trabahante mismo, walang tiyaga. Kaya mayroong suliranin ng tao. Pero ang Diyos, mabuti. Hindi siyang may gawa nito. Ayaw niya na magkaroon ng gutom ang mga tao. At bakit merong nagkakasakit? Namamatay kung totoong mabuti ang Diyos. Well, una mga kapatid, maraming dahilan bakit nagkakasakit ang tao. Mayroong mga natural na dahilan. Tumatanda yung tao. Pagtanda niya ay humihina ang kaniyang bahagi ng mga katawan. At ayun, nadadapuan ng mga virus, madali siyang kapitan, madali siyang magkasakit, madali siyang mamatay. Natural po yun. At bahagi po ng mundo natin, ng kalikasan natin na ang tao may ipapanganak, tatanda, at mamamatay. Kung walang kamatayan, paano na lamang ang mundo natin mapupuno ng mga matatandang mga tao at nandyan na lamang sila sa mga paligid-paligid at hindi na mabuting tanawin. Kaya nasa plano ng Diyos, cycle of life, may kapanganakan, may kamatayan. Kumisan po ang kamatayan o karamdaman kagagawan ng kaaway. Kaaway ng Diyos, ang Diablo. O kaya kaaway ng tao. Ibang tao ang gumagawa. Nakakagawa ng bagay na dahilan ng pagkakasakit ng ibang tao. Ewan ko kung gaano katotoo yung COVID na gawa daw ng tao ng China yan. Hindi natin alam. Marami mga fake news na naglabasan, mga kwento-kwento. Pero yung mga opisyalis, wala namang ganoong mga kwento. Kaya hindi tayo makatiyak. At kung minsan, mismong tao mismo na nagkakasakit ang may kagagawan ng kanyang sakit. At yung iba nga, ang isang taong pabaya sa kanyang kalusugan ay di malayong magkakasakit niya. Kaya sabi ng Apostol Pablo, yung ating katawan ay templo ng Espiritu, no? Dapat itong arugain, alagaan, unang Korinto 3:18 at Kapitulo 6, 19 at 20. Kaya nga tayo mga tao, mga Kristiyano, hindi tayo dapat na nagbibisyo. Kasi dapat alagaan natin ang ating katawan. Bigyan ng tamang sustansya, tamang pahinga, saktong tulog. Kaya mayroon tayong mga vitamina. Pero pag inabuso po natin ng ating katawan, ating kalusugan, o di natural, magkakasakit po tayo. Kaninong kagagawan yon? Hindi naman Diyos ang may gawa noon. Tao rin mismo. Kaya ang Diyos, mabuti. Mayroong mga tao nga na nilalapit sa sakit o karamdaman ang kanilang mahal sa buhay. Sila mismo may ang dahilan. Anong ibig natin sabihin? Yung mga nagbibisyo ba? Mga tatay, mga nanay, nagbibisyo habang ang mga anak ay nariyan sa paligid nila. Aba, nauusukan yung kanilang mga anak. Mas masama yung nauusukan kaysa doon sa nagpapausok. Kasi pag kayo yung nagsisigarilyo, ibinubuga niya yung usok, ay nalalanghap naman yun ng mga bata. Hindi nila nailalabas, nalalanghap nila. Kaya sila yung nagkakasakit.
At sa tagal na ng bisyo ng magulang, tatay, nanay, masisira na yung baga nila, lungs nila, magkakasakit na. Kaninong kagagawan yon? Yung tao. Hindi ang Diyos. At mabuti ang Diyos. See? Ang kamatayan naman ay natural na bahagi ng plano ng Diyos sa tao sa mundong ito. Ang iba ay namamatay dahil sa sariling kagagawan o kaya ay dahil naman sa kagagawan ng kapwa-tao. Maliwanag na po yan sa atin. Bagamat nangyayari ang mga ito, mga kapatid, digmaan, gutom, walang trabaho, sakit, kamatayan, etc. na mga hindi kagandahan, hindi kabutihang pangyayari sa mundong ito. Maaari po natin ipagsigawan, ang Diyos ay mabuti. Mas marami pa rin ang biyayang tinatanggap natin sa Diyos kaysa mga kahirapan o karamdaman at di kagandahang pangyayari sa buhay natin. Na kung ating titimbangin, no? Ilagay natin sa sa timbangan. Tiyak ko po, no, ng kabutihan ang nakararami pa rin. Kabutihan ng Diyos pa rin ang nakararami sa buhay po natin. Si Apostol Pablo nga, noong nagkaroon siya ng karamdaman, no? At sinabi niya na 3 beses ko nga ito na ipinagdasal upang mawala yung kanyang tinik sa laman. Hindi po specific na sinabi ano yung tinik niya sa laman. Basta mayroon siyang karamdaman. Kaya lang, sabi ng Diyos sa kanya, hindi inalis ito. Salip sinabihan siya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sa kalagayan niyang yon na mayroon siyang karamdaman, sinabihan siya, yung biyaya ko sapat na sa iyo. Okay ka na, ayos ka na sa kalagayang yan. So sa panahon na may sakit si Apostol Pablo, sinasabi ng Diyos, mabuti pa rin ako sa iyo. Sa anong dahilan? Sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Doon sa kahinaan ni Apostol Pablo, dahil meron siyang karamdaman, ang kanyang kalakasan ay hindi sa kanyang sarili. Nasaan yung kanyang kalakasan? Nasa Diyos. Kaya sapat na yung biyaya ng Diyos sa kanya, sa kanyang kalagayan na iyon na may sakit. Hindi siya magmamayabang sa sarili niyang kakayahan, kagalingan, o kalusugan. Sa halip, si Apostol Pablo ay aasa sa Diyos. At bagkos, sabi niya, ako'y magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan. Kung sa kahinaan ni Pablo, mayroon siya kagalakan, no? Upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kung ganun ang ating pananaw, di ayos lamang po tayo. Kahit na mayroon tayong mga kahinaan nga, mga karamdaman, positibo naman yung ating pananaw, malaking tiwala natin sa Diyos upang sa Kanya tayo aasa, no? At hindi sa ating sariling kakayahan o kapangyarihan man. So in conclusion, mga kapatid at mga kaibigan, tunay na mabuti pa rin ang Diyos sa atin. At purihin natin siya, paglingkuran, at sumunod sa kanyang kalooban. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Pagpalain tayo niya. Maraming salamat, Brother Jun. Okay lang pong i-share